Ang makakapasok lang po dun sa 28, tingin ko yung sure is 8. Pero masarap yan kahit na nalaglag. Sumama. Kayo, paborito mo. Tapos ito may yung bayong sa amin po. Yun, what's up mga kamay? Literal na nasa Lokban, Quezon ako. Yan, parinis sa Lokban, Quezon. So shoutout kay Sir Carl TV official. Alam ko taga rito yun eh. So kumbaga boundary ng ng Laguna tapos Quezon. So pagtawid ko diyan mga kamay sa Karatula, part na yan ng ng Quezon at malapit na tayo sa bayan ng Quezon at nandiyan din ng yung Kamay ni Jesus mga kamay. So inagahan ko na lang at inaabot ako ng ulan. May kapote ako pero basa mga kamay. May butas kasi. Natin yung kapote hindi ko napansin. At nakaka-refresh lang yung yung dinadaan natin. Siyempre ano pa to yung iba kasi preserve pa. Yan si kuya nag-overtake ko. Tignan natin baka mabangga. Hindi naman. So anyways mga kamay, ako kasi sa totoo lang mga kamay na overcome ko na yung nangyari ka hapon. So nakakapanlupo sa park ko kasi double bukol mga kamay. At nabanggit ko na rin sa live stream. Gawa ng galing ako Santa Cruz, bumiyaya ko gamit yung e-bike natin mga kamay. Along the way syempre nagbo-vlog ako para makapundo nga tayo mga kamay. So something happened sa atin. Nilagay ko po yung yung GoPro dito. Syempre holder to ng GoPro mga kamay. Habang naka-record siya, nagta-travel ako sa parting Pagsan ng Laguna mga kamay. Ito po natanggal po siya, nakamount dito ang GoPro natin, natagtag yan, natanggal po siya. Hindi ko akalain mga kamay na very loose na pala yan. Natanggal, habang tumatakbo ako, nalaglag po siya sa daan. So meron nagbusina sa akin na nakamotor na nalaglag, pero naramdaman ko na talaga na nalaglag kasi nung napansin ko na wala, pag silip ko, nagpreno kaagad ako mga kamay. Medyo napa-sudden brake ako kasi nakita ko kasi may talaga sa totoo lang yung motor na iwasan, yung kotse sana may munti ka na, pero buti na lang may medyo aware yung yung driver na na may bagay na laglag, so naiwasan niya yung yung GoPro natin. Kasi kung hindi may sigurado to durog na durog mamay kasi magugulungan ng ng sasakyan. Madami kasi sasakyan na nadang kahapon dun sa highway. Biruin mo naman nasa na halos sa gitna. Ang damage lang po nito is syempre naka-record nung piniplay ko na po mamay yung ni-record ko sa vlog naghang na po siya. So ganun po. So dinilit ko na lang. At the same time may pingas po dito, di ba? Ito po yung lens, yung cover ng lens po mga may sa may side, meron siyang pingas na, may crack. At pasalamat na rin ako mga may, itong nasa harap natin may screen kasi na nakikita kong sarili ko, tapos yung sa likod is hindi rin siya na damage. So yung mga lang kantuhan lang, so goods pa rin mga may. At nga ayun na nakapanlumo, munti ka na masira ka natin GoPro natin habang nagbo-vlog. At the same time mga may, nung nag-travel ako pauwi sa amin nakapag-vlog din po ako ng halos dalawa, halos tingin ko is halos nga maubos talaga yung natin yung time or memory dito sa sa GoPro, yung memory card. So ang system may nawala sa isip ko na hindi ko pa pala na i-export yung yung vlog ko. Hindi ko pa na-export kasi ang thinking ko nandun na siya sa cellphone, na i-transfer ko na. So nag-delete po ako kasi mag-vlog ako papuntang sementeryo, and doon ko lang na-realize mga may pagsilip ko is wala, hindi ko pala na-export. So kumbaga nalumo muna ako sa pagkakalaglag ng GoPro ng 60 pa. Na-delete ko po yung video na dalawa na supposed to be is pondo ko na po ngayon kasi kahapon dapat i-edit ko na naka-private lang sana yun Ang ganda pa naman sana ng vlog kasi bumaba pa po ako ganito, hindi lang yung parang dire-diretso lang, tapos bumaba po ako, tapos pupunta ako sa mga lugar na talagang tourist spot dito sa amin, malapit sa amin, para at least mapakita natin sa audience na kung anong meron sa amin may na tourist destination. So isa sana yun yung yung Hulugan Falls, which is
nakapunta na po doon si Japper. At nabanggit na rin sa akin ni Japper mamay nung pumunta ako sa Nasugbu na yun nga, na plano niya bumalik dyan sa hulugan. Dapat pupunta ako sa loob at mag-inquire sana. Titingnan na ulit natin ang proseso kung ano ba, kung meron ba nagbago o same lang din, kung magkano babayaran, ano mga gagawin. So bago makapunta dun sa Hulugan Falls. So yun sana. Tapos may isa pang tourist spot doon may na resort, yun, na-delete. So anyways, ganun talaga mamay, kailangan natin mag-grind. Kaya ako bumangon at yun nga, pagising ko kanina, nag-check na ako ng record ng ating Team Tulay. So yun, doon natin i-discuss sa unahan para malaman po ninyo latest update sa day 2. So iyan natin dito, bibigyan ko kayo ng information kasi alam ko na maraming nag-aabang sa Team Tulay. So yun, what's up guys, nandito na tayo mamay sa boundary ng Lukban. Yan, papunta yan sa proper sa bayan, at dito mamay sa pakaliwa papunta yan sa Sampaloc, Quezon. Nandyan din yung papuntang Mauban. So nakarating na rin ako dyan mamay, dun punta dun mamay pa Mauban yan. At dito mamay pag diniretso natin, which is dun tayo magagawi mamay, dadaan tayo sa Kamay ni Jesus at tayo magpo-park. Siguro kung kaya, magdadaan tayo sa Kamay ni Jesus at magpapark muna tayo ng Bagya. Gawa yung nga, mag-update tayo sa Team Tulay. So kasi halos meron na akong update ngayon na dito mamay, para at least maging aware yung mga supporters sa akin, tapos sa ibang kasali doon. So para mabigyan ko yun ng talagang idea kung ano na ba nangyayari sa 28 na kalahok sa Team Tulay. So doon na lang mamay, kasi medyo safe doon. So nasa national road tayo dito kasi mamay, although national road siya, diversion, konti pa lang nadaan So mamay, ang sarap lang dito bumiyahe kasi maaga pa, tapos wala masyadong sasakyan. Kaya ang sarap dumaan dito sa diversion road. Pero pag tanghalian madami-dami na rin nadaan. Kasi dito na sila tumatagos papuntang Tayabas, Lucena, yung mga jeep, mga 10-wheeler, lahat ng uri ng sasakyan di na nadaan ng bayan, kasi dati nadaan pa ng bayan So mga na fully developed na siya yung daan dito. Ayan, silang ginagawang mga diversion road dito sa Mayhay, Quezon. Tsaka ito pala mamay dito yung bahay pamahalaan ng hindi ko lang kung meron dyan nag-opisina. Ang lamig. Mamay. Malapit na tayo sa McDonald's. Paborito rin ni Japper. Napalaban na naman si Kosi mamay. Sarap niya na sakyan, parang yata si Suzuki Cherokee yata yan, Cherokee. Lamig mamay, grabe. Yan mamay, stop muna tayo. Kaya ang sarap mamay na may sariling service. Ang lang kasi talaga, e-bike lang, hindi lang talaga kaya itong pagmalayuan. Like I said mamay, kung pwede to pang malayuan pag may solar, tulad nung nakikita ko sa mga ibang e-bike, may nakalagay na solar para every time na babiyahe, hindi siya malulubat. So nagkakarga siya mamay, pero sobrang mahal po nun. Ayun nga, ang ko talaga is sa pinaplano ko, pag once na nakakuha tayo ng magandang revenue sa challenge, i-convert na natin ito sa motor, at ito is natin i-dispose, ibebenta natin. Yun po pinakaplano ko talaga, para at least magawa natin yung mag-travel gamit mismo ng motor, kasi di gasolina na yun, mas malayong mararating natin kasi may helmet naman ako. So ang lisensya natin, asikasuhin ko yun pag once kasama na po yun sa plano natin. So dyan, malapit na po dyan yung Kamay ni Jesus. I think nakikita na nga yung parang yung ginagawa, yung yung bundok ba, yung inakyatan. So anyways mamay, nabanggit ko
nag-update na ako kanina. Maaga ako, late ako na natulog. Maaga ako nagising eh. Kasi nga ano, yun nga, nabader ako sa ano. Wala, naubusan ako ng pondo sa vlog. So pagka-update ko at since na dito na ngayon, di ba ano kami, 28 mamay. Doon sa 28 na yon, hanggang ngayon meron pa doon 3 na hindi nag-upload. Inulit ko mamay, 3. Si Riot Family mamay, si Boss Ninong TV, tsaka si Alcaraz. Yung 3 yun na mamay ang hindi pa nag-upload. Kasi kagabi sa update ni Bayjapper, 4. Si ang pang-apat mamay si Maring Jenny Africa. Kaso lang meron na siyang upload kanina. So nag-upload na po si Maring Jenny. Hindi ko alam mami kung aware yung 3 kasi hindi naman siguro babanggitin ni Japper kung hindi nag-confirm. So nag-confirm, baka ang baka nagkaroon ng problema, walang signal, may nang signal kasi na taga Burias yun, si Boss Ninong tsaka si Alcaraz. Tapos si naman Riot Family, Negros, nasa bundok din yun mamay. Baka isa yun sa mga dahilan mamay na kaya hindi nakapag-upload, walang internet mamay, walang connection. So yun lang, medyo dehado sila doon mamay sa pagkakataon. Gawa nung hindi ka pwedeng na walang vlog sa isang araw. So meron na silang deficit. Although medyo malalakas sila mamay, hindi kasi yun batayan na instantly kaya mo humabol sa 10k views. Hindi mo masasabi talaga eh. Lalo ngayon mamay, medyo may problema yung YT sa notification tsaka sa views. Pag hindi ka talaga browse, hindi ka sinerge mamay, hindi ka talaga makikita. So tulad sa aming mga small YouTuber. So hopefully mamay makapag-upload na yung 3 at makahabol. Tsaka napansin ko lang kay Boss Ninong tsaka kay Alcaraz, lalo na kay Alcaraz mamay, parang hindi siya sanay sa long form na 20 minutes and above or 10 minutes. So siyempre dito sa rules natin 20 minutes and above. So medyo siya, diado siya doon mamay. Hindi ko alam kung anong magiging diskarte niya kasi pag check niyo po yung niya, yung YouTube channel niya tsaka ang Facebook, halos po hindi siya sure long form, kundi mga short lang na videos nung kasi siya nagba-viral. So antayin na natin ang diskarte ni Alcaraz kung paano niya makukuha yung 20 minutes na vlog para makakapasok din sa rules. So ngayon 28 kami mamay. Based sa assessment ko ngayong day 2 dapat kasi mamay meron kaming at least minimum 2.5 per day. Kasi hindi ko pwedeng ilagay ng 2,000. Kung ang pang-5 araw mamay, doon na kasi mag-update si Bayjapper sa day 5, sa November 5. So ni-restrict na siya sa 4 days. So kailangan namin minimum 2.5. So based sa assessment ko mamay sa day 2, ngayong umaga, nagmumove pa naman views. Sa 28 na kalahok mamay, sa pinaka-updated ko na record mamay, sa tingin ko ang makakapasok sa next month ay sa next level kasi 10k ngayon 10k views plus $100. So dapat makuha yung dalawa. Ang makakapasok lang po dun sa 28, tingin ko yung sure is 8 lang. Yung 20 na kasama sa Team Tulay mamay, first level pa lang, pwede nang maligwak. So yun po ko, nakita ko dun sa natin sa tabulation. At hindi malabong mangyari mamay. At saka hindi malabong mangyari na isa ako dun mamay sa matanggal. Yun ang katotohanan na mamay. So ako mamay, naman ako, kumbaga kung sa totoo lang naman lang tayo, aware tayo sa ganyan, kumbaga ahead of time, kumbaga naka-prepare na sarili ko sa mga ganun. Pero I was trying my best mamay na mag-vlog talaga, mag-effort, lalo na nagbo-vlog tayo kasama tayo sa Team Tulay, di ba? Tapos tayo pa nagko-compute ng views, so double job sa atin. Kaya nag-try ako mamay, maaga ako ngayon na nag-gising, almost pa lang 6 AM sa ngayon, 6 AM ba? Sa
kasi 5:30 ako malis sa amin mamay. Sa ano na 6:30 na kasi nag-travel na pala ako mamay. So patigil-tigil ako tapos naulan. So nag-effort talaga ako para makapag-release tayo ng vlog sa ating sa ating channel para meron kayong mapanood mamay na wala ako sa loob ng bahay mamay, nandito sa labas nagbo-vlog tayo. So yun, hindi malabong mangyari mamay na ako rin is maligwak. So dun sa revenue may chance ako kasi kahapon sa live stream ko tsaka sa premiere meron na pong nagpakulay sa atin. Sobrang tingi ko na kina by Romel Quezon sa Canada, kay Tito June, kay Boss Dumpling mamay, kay Padi, kay RK, kay Miss Greg mamay, tapos sa iba pa na na magiging tulay sa atin para makuha nating maayos revenue, kina Kuyang Emet sa lahat, kina Tita Ren, yan, tapos kina Kuya Jojo mamay, tapos sino pa, lahat ng mga sadik natin mamay, siya kayo na ba, si Sadik Ruel Puligit, yan, sa lahat, kina Manay Marvin, salamat sa mga mga nanood ng vlogs natin mamay sa Team Kubunuto. Tapos lahat, baka hindi ko kayong mabanggit mamay, sobrang thank you po sa inyo in advance. So ako mamay nag-aabol talaga ako at least makapundo ako ng marami para hindi tayo ma-pressure. So as much as possible, 2 minimum sa isang araw na na-upload or 3 para at least makaabol tayo sa 10k views. So kasi nakita ko sa sarili ko mamay dun sa listahan na isa tayo sa maliligwak dun sa 20. Pero may chance kami mamay, 8 ang parang ting ko na sure. Yung meron kasing 3 mamay doon na pwedeng pumasok, kumbaga 8 plus 3. Yung 3 na yung mamay, kasali ako doon. May sana makahabol tayo kasi behind po ako sa totoo lang. So yung sa 2.5 na sinasabi ko mamay, hindi tayo papasok doon kasi 1,000 plus lang po natin. Nangalahati lang tayo doon sa 2.5 na requirements. So nasa 1,300 po tayo as of now. So kumbaga kung sumay mamay, kung magka-count pa tayo noon is baka hindi na yun umusad mamay. Naglaking talaga siya na siya, nag-stay put na siya sa ganun na views. Kumbaga hindi natin kailangan na i-expect na mag-i-era pa yun. Kumbaga na ganun nag-stop na siya. So yun mamay, tutuloy tayo doon kasi tinetesting ko rin mamay itong yung e-bike natin kung hanggang saan yung kaya kasi naka-charge din to kagabi hanggang ma-full charge ba para makita natin kung kaya niya yung lookban, balikan, back and forth. So para at least alam natin mamay yung capacity ng battery kasi na-try ko na po ito mamay ng from Santa Cruz Laguna to Sinuluan back and forth, mas malayo yun. Santa Cruz to Nagcarlan back and forth mamay doon sa may sa may landing point yung sa baba lang. At saan pa ba, Kalawan mamay, Laguna, Santa Cruz to Kalawan back and forth mamay, pila yan. So ang pinakamalayo nito na travel mamay is Santa Cruz Laguna to Siniluan to Santa Cruz, tapos Santa Cruz to Pila to Santa Cruz mamay. So kaso lang sobrang alam mo yun, hindi na siya naandar pa, pero pag pinipisim mo ang silindor, talagang palubat na ito. Kahit napisilin mo, ayaw niya na tumakbo ng mabilis ba. So, kumbaga palubat na. Kaya yun po yung pinaka malayo. I think mga yun, almost 70 kilometers. Kaya nito mamay 70 kilometers takbuhan. Dumadami na dumadami na yung sasakyan mamay. So sisilip lang tayo sa kamay ni Jesus para at least madagdag natin dito sa vlog. Tapos sa mga nag-aabang mamay kung paano natin i-compute, so mapapanood niyo po sa next vlog natin mamay para at least malaman po ninyo kung ano ba talagang ginagawa natin, kung dinudoktor ba natin, paano ba ang proseso. So malalaman niyo po mamay kasi meron akong ni-record na video kagabi para ilabas natin para makita niyo pong natin yung talagang proseso, yung talagang step by step process. Layo muna tayo mamay para at least pagka biyahe natin daan tayo sa kamay ni Jesus at balik tayo pauwi. So yun mamay, nandito na tayo sa crossing. So yun the intersection. So pag pakanan, Palukban, tapos pakaliwa, Tayabas, taka Lucena. So papunta to kaya Kuya Top Adventure.
So dito tayo pupunta mamaya. Ayan ang ano yung bundok ng ano nung Kamay ni Jesus. So doon tayo pupunta mamaya, dadaan tayo. Hindi ko alam kung mamaya kung papasok tayo. Tingnan natin mamaya kung papasok kasi kailangan natin tumagos pa puntang bayan para doon tayo dumaan pa uwi. So wag na dito kasi ano to, medyo malayo diyan mamaya. So dito tayo pabayan para yun nga makita nyo yung ano, bayan din ng Lukban. So shoutout sa mga taga Lukban mga na viewers ng Sorg Family mamay, at yung mga napupunta dito sa ating channel pati kay Japper. So yun, jahe na tayo at i-charge ko muna mamay. Andito nga palang compartment to. Dito ay sasalpak ang GoPro, malulubat na eh. So done tayo. Malapit na lang, mga ano lang siguro. Wala siguro ano, 2 minutes nandiyan na tayo sa Kamay ni Jesus. At dito, alam ko dito mamay si Japper dumaan. dito dumaan si Japper, dumaan dyan sa Kamay ni Jesus kaso na traffic siya nung time na yun kasi ano yata I think fiesta yung time na yun na dumaan. So titingnan natin yan, yung pinagtambayan niya na waiting shed dyan sa unahan kung nandyan pa ba. So let's go mamay, charge ko muna itong GoPro, malulubat na eh. So yun mamay, park muna ako dito sa parking area at nasa tapat na tayo ng ng Kamay ni Jesus. Ayan. Yan. Ito yung yung tourist spot dito sa Lukban, Quezon mamay na madami na napunta. Meron dyan aakyatan mamay. Ayan sa taas. Hindi ko alam kung nakikita nyo sa GoPro. Pero papasok tayo mamay kasi libre naman po yan. So park ko lang mamay. Tsaka palaubat to eh. Baka mag-shutdown yung natin, yung GoPro eh. Baka lumipat muna ako sa cellphone. Nandito dala ko yung Samsung na natin. Cellphone mami, yan Oy, shoutout sa mga Samsung user may ganitong problema. Ayan may may linyada. So daling ko na lang yung bag para at least nandun kasi yung battery ng ng ito yung charge. Nagdala ko ng power bank eh. Ngayon yung extra battery mamay nandun kasi sa Santa Cruz, dumating na kagabi. At nandun kay Tatay Abi. Pinaiwan ko muna doon para at least meron ng kapalitan mamay. Hindi tayo mabibitin sa pag-vlog sa ating channel. So mamaya makakuha ko na yun. So daling ko muna, andito ang power bank ko. Akit tayo doon sa taas. Hindi naman naakit, kumbaga papasok lang. Medyo matarik yung yung Kamay ni Jesus mamay. Pinaka talaga highlights mamay yung hagdanan. Siguro mga almost 300 steps mamay. Pasok muna tayo mamay. Ay mamay, dami pa lang mga souvenir dito. Aba. Saka ito mamay. Papakita ko lang sa inyo. Souvenir. Uy, may ano ba yan? Yung sa salad. Wala pong hub-hub ito yung pinaka famous dito sa sa Lukban, hub-hub. Tapos ito may yung bayong sa amin po nagmumula dun sa Luciana mamay. Ito talagang pinaka main product nito, yung bayong made in Pandan mamay. Saan tayo pupunta? Kakain man tayo. Gusto ko kumain ng hub-hub eh. Bago tayo pumasok dun. Dito na rin lang tayo eh. Ayan. So may pansit hub-hub. Saka mamay ito yung nila. Ilan po yung spicy? Produkto ng Lukban mamay. Lukban ng Ganisa. Tatlong garlic. Tatlong spicy tsaka tatlong garlic. Magkano po? 20 pesos lang. Pabili po. Itong Lukban ng Ganisa. 20 lang din po. Isa. Binarbecue. Kahit tayo mga kami. Isa rin. Isa din pong isang habab tsaka isang Ganisa. almusal na tayo, diretso. So ito kay Sir Carl. Sarap niyan pag mainit. Hindi na lang ma'am. Talagang dito yan dito talaga. Yes po. Hub-hub. Yung dalawa na. Ano yung apat na spicy na rin sa akin? Thank you po. Saka isang Inihaw po. Ang dami. Mabilis ang kain lang. Naambon na naman. May mga na pala. Vlogger.
Kain muna tayo. Kain muna tayo mga kamay. Nalaglag yung Lukman Longganisa, wala stick. Pero masarap yan kahit na nalaglag. Sarap yan. Actually, paborito to ni Japper eh. Ito lang galing sa mami, paborito ni Japper. Kadalang ko si Japper mami pag sa nakabalik ako dun. Masarap pagkakaluto ng ano, ang pancit sa baba. Kain tayo. Ito kasi masarap pag may suka. Sarap ng lasa mami. Quality. Kayo, paborito mo may suka. Kasi nagagawin dati si Japper nung nagpapainante pa siya sa mga truck. Kain tayo mga kami. Sarap. Dayo kayo dito sa Lukban, Quezon. Kailangan ni tubig. Order ni tubig mga kami. Yan mga kami, tapos tayo kumain ng pancit hawag tsaka Lukman Longganisa. Parang ano yun, inihaw, masarap. So tatuloy tayo dito, papasok tayo ng Bahagya mga kamay para maipakita sa inyo yung kung ano meron sa ano ba, anong meron sa Kamay ni Jesus. Let's go. Hindi tayo papasok mga kamay. Pwede nyo dayuin to mga kamay. Maganda dito na refresh. Gusto nyo mag-relax. Yan, sabi ko nga sa inyo, pag patig kayo, stress kayo at gusto nyo refresh sa ano nyo. So yung mga kamay, kala ko na nasira na ng memory. Huwag ka sana masira, pambihira. Nandiyan yung mga video eh. Masasayang yung vlog ko. Nag-X-man yung memory card. Pambihira, masaysayan to. Pagka masira, kailangan kita. Ang mahal pa naman ng memory card mga kamay. Nasa 2+, 2.5 yata, ang pinakamura. Dito tayo mga kamay. Let's go. Yan ang makikita nyo. Inulit ko mga kamay. Baga pagod kayo sa trabaho, nai-stress kayo, napapatig kayo, nagkakaroon kayo ng anxiety, depression, punta kayo dito sa Lukban, Quezon, sa Kamay ni Jesus. Para syempre ito is kumbaga masasabi ko na Holy Land. Dito kayo ma-refresh, ma-rejuvenate yung katawan ninyo, yung mindset nyo, maamay. At pwede kayo dito magsimba para yun nga ma-refresh yung kaisipan pati yung katawan. Ayan. Yan ang pinaka-highlights mga may. Ayan, dito kami sisimba. Tapos dun, ayan sa taas mga may. So kailangan mo umakyat mga may by hagdan pataas doon, tapos pabalik dito. Hindi ka lang bakit walang simba eh. Meron simba mga kamay. Sunday kasi ngayon eh. Yan, tingnan mo gaano katarig yan, gaano kalaki si Papa Jesus. Malayo lang sa GoPro. Doon ang simba. Dito, hindi ko alam kung may simba dyan. Lapit mga kamay. So punta tayo dun sa
Garden of Eden. Hindi ko alam kung bukas na. May mga nakasulat sa ano, sa flooring. Ang galing na. Cute no, ang cute ng ano, motor. Check natin dito nga sa tabi kung bukas na. Kasi nandito nga yung parang Noah's Ark. Dami na kagad mga tao mga. May iba siguro nag-overnight dito. Kasi daming nakapunta dito mga sa iba't ibang lugar. Minsan sa Manila, minsan sa Bicol, kung saan mga sa parte ng ng Pilipinas yan. Garden of Eden mga pasalubong. Baka mga bata inutumba. Ayan pasalubong mga So Garden of Eden. Susunod nyo mag-alay ng mga prayers. Yan. Bibili ka dyan ng kandila. Tapos yan. Ito may isa dyan meron kami. Yan, prayers lock. So isa dyan meron kami dyan. Bumili kami yan way back before. So parang nagano ka. May wishing well. Yung gustong mga pangarap mo. Ito ibang tawag prayers lock. Tapos magtitiri ka ng dito ng kandila dyan. Ayan, candle, healing oil and healing rub. Ayan, dyan kasi sarado pa kami sa mamay. Tapos alam nyo po mamay, ito pinaka malupit na di trivia to pero totoo mamay. Ilang beses kami napupunta dito nung time na baby pa si Siana. Pinicturean namin dito. Buhat yata ni Mrs. Basta dito sa part na to. Tabi-tabi po. Yan, bundok yan dito mismo kay Ebat Adan. Ebat Adan. Diyan mamay. Pag picture namin nakakasama si Siana, grabe mamay. Yung katawan ni Siana mamay parang siya Shining Man, kumislap, ganun siya mamay. Tapos inulit ata namin yun, parang ganun pa rin mamay yung lumalabas, kumikislap pa rin. So kumbaga si Siana yun, may magic. Or hindi natin alam kung anong dahilan yan ma'am. Ito Noah's Ark na ginawa. Actually hindi pa ako nakapasok dyan hindi ko alam kung pwedeng pumasok. Bahayan bahayan. Yan na meron dito mga kamay. Literal na nandito tayo. Nakaabot si nakaabot si Cozy dito yung ibig natin. Babiyahin na tayo pa bayan. Doon na tayo dadaan mas mabilis doon bayan. Hindi pa naman traffic.